This is Engineer Lilian. And this is Engineer Arthur. And This this is is Spotlight Spotlight PH. Hi, my name is Lilian Abiog, 27. I am a civil engineer. I am Siberiano Arthur Marie, 26, also a civil engineer. And we passed the board exam last November 2020. Bata pa lang ako, interesado na talaga ako sa field na civil engineering about sa construction. Kaya, Nung nalaman ko si Papa hindi nakapagtapos ng civil engineering, why not tapusin ko yung dream ni Papa at naging dream ko na din. sa college, sa University of Nueva Cáceres, So, nagbit kami nung third year college na kasi major subject na. And may isang subject kami na mag-grupo kami. Para sa akin yung best quality niya, pag may gusto siyang gawin, sobrang focus siyang gawin at ma-achieve ang kanyang ginagawa. siya naman, para sa akin yung pagiging madiskarte niya. Yes, sa lahat ng bagay. And ano kasi ako, introvert. So, syempre dapat yung introvert may kasama extrovert. Dahil doon, natuto din ako na makisalamuha sa tao dahil sa kanya. Simulan natin nung college. Magkatulong kami sa paggawa. Like, pag di na kaya gawin yung sa structure, ako gagawa. Tapos siya naman yung bahala sa computation ng mga Estimate. Oo, yun. Kasi doon ako mahina sa pag-compute ng detailed estimate sa mga building. Tapos, yung kalakasan ko naman, yung pag-compute sa structural integrity ng mga building. Kaya, tulungan kami nun para mas mapabilis yung project na yun. And until nung naging profession na namin yung civil engineer, kasi masyadong yung profession na yun, dapat magtulungan. Siguro na-balance namin yung work and personal life namin as a couple. Monday to Friday, nag-work kami. So, pag Saturday and Sunday, parang nag enjoy kami, nagpupunta kung saan niya gustong pumunta para mag-unwind from work. So, palagi ko siyang tinatanong kung saan. Bago mag-board exam, syempre, tulong-tulong kami mag-review nun. Kung may sagot kami at tanong sa isa't isa, na-share namin. At yung pinaka-importante sa work naman, pag di ko na alam yung gagawin ko, papasa ko sa kanya at siya yung gagawa. At syempre, siya din, ganon. Parang nagpapalit kami ng work at natatapos namin agad yun. Pag may maganda siyang idea, may maganda nga akong idea, kinukumbine namin para maganda yung kalalabasan ng isang structure or project na ginagawa namin. Yung struggle na ito, ganito, mas maganda yan. Yun parang disadvantage pag parehas kayo mag-profession, parehas kayo may alam. Pero siguro, advantage naman yun. Oo. Scholar ako ng city namin. Kulang pa din yon sa mga pambayad sa school and lagi siyang andyan para pautangin ako. And minsan sila sabi niya, wag na. Ganon. And yun din yung pinaka-ano ka sa kanya. And thank you. Palagi akong na-hospital. Nung time na yon, down na down ako sa sarili ko. Tapos, tinulungan niya ako sa lahat. Sa hospital, kasi kaso sa akin, yun yung isa sa mga na-overcome namin dalawa. Oo. Nagtutulungan kami sa chores, pero mostly siya ang gumagawa. Tapos, siyempre, pag may mga bibilin na mga pagkain, siya magluluto, ako yung maghuhugas. Oo, Parang ganun. Parang di namin feel na nag-graduate kami kasi nga hindi kami nakapag-march. Hindi lang kami kasi kahit yung parents namin talaga hindi nila feel na naka-graduate na kami. So, ang ginawa na lang namin is pumunta kami ng Manila para doon kami mag-oath-taking kasi para mas bongga. Yung first time kong design is sa hatchery. Tulungan kami na mag-design yon. Tapos, nung natapos yun, parang sabi ni Attorney Nilo, yung boss ko, isama mo naman si Lilian. Pag punta natin doon, tignan niya yung pinagtulungan namin design. Sobrang saya.
Kasi yung pinakauna naming Na-design. nagawa na. So yun, sinama na namin si Lilian together with Attorney Nilo and Legislative na staff. Shoutout sa inyo. Hindi kami natutulog hanggang hindi kami nag-uusap, ma-solve yung yung problem namin. Parang ayaw namin kasing matulog na hindi kami okay. Parang parehas kasi kami family-oriented, kaming dalawa. So, yung family nila, sinasama nila ako. Tapos pag sa amin din, ganun din. Dahil doon, nakilala ko din yung family niya. Yung part ko din, nakikilala niya. Tapos parang mas doon kami nagkakaintindihan kung bakit ganun yung faith and belief ng isa't isa. So, mas naiintindihan namin yung buhay namin. Pag stress kami ng weekends, pupunta kami kung saan may pagkain. Magmo-mall kami and kakain. Isa yun sa mga banding namin, yung pagkain. Yung na-impluwensyahan niya ako ng kasipagan niya. Ako naman, yung isa talaga sa naitulong niya sa akin is yung pakikipag-communicate sa ibang tao. Kasi as a engineer, may mga hinahawakan ka kasing ibang tao dun sa work. So, dapat marunong tayo makicommunicate sa iba. Yun is sa mga tutunan ko sa kanya. Kasi sina mama and papa, syempre, parang gusto ko sila, isama sa mga lugar na pinuntahan at pupuntahan ko pang mga lugar kasama sila. Para isa yun sa mga personal goal ko. Kaya ako lumalaban araw-araw. So, yung spoil ko yung family ko, spoil ko siya sa mga gusto niya kasi gusto niya din mag-travel kung saan-saan. Yung adventurous kasi siya. So, Sa yun. bundok. Yun din yung goal ko, maging happy siya at maging happy din yung pamilya ko and pamilya na. Yun. Magkaroon ng isang construction firm. Sa field namin, yung legacy gusto kong parang sasabihin, uy, sino nga nag-construct nun ang ganda-ganda ng impact sa society? Parang ganun yung gusto kong legacy sa akin. Siguro yung plan namin dalawa na tulungan kami sa isa't isa. Halimbawa, may nalaman ako na hindi niya alam, i-share ko sa kanya. Halimbawa sa mga construction na hindi mo alam, palagi kayong mag-share ng knowledge. Yun yung parang advice namin. Kung may nalaman ka, i-share mo sa kanya. Share your knowledge. At palagi kayong mag-uusap talaga. Yun magiging advice namin dalawa as a pares na profession. Kasi kayo lang naman magkaintindihan kasi pares kayong profession. Siguro yung ma-advice ko, yung mag-excel tayo sa isang siguro magtanong. Kung hindi mo alam, magtanong ka, aralin mo yung gagawin mo, strategize mo yung gagawin mo. Kasi hindi mo naman lahat alam. So, mas maiging magtanong ka at magpatulong. Isa sa mga ginawa ko, nagpatulong ako sa kanya na hindi ko alam. Yan. Alam kong mahirap mag-ask minsan ng question sa professor, lalo na kung masungit. So, nandyan naman si YouTube or any other platform para mag-search ka sa specific topic na nahihirapan ka. Ganun. College friends namin, Yeah. gusto namin thank you. Sina Ate Lynn, Ate Dar, Wena, at si Sila yung mga Eric, para iso kids. sina Kuya Weng, Kuya Joey, yung mga college friends namin. Kuya Jones. Yung mga college friends yung mga namin. kuya na tumulong sa amin. Thank Sorry. you sa pag-help sa amin noon. Pagturo kung paano gumamit ng AutoCAD, ng SketchUp, ng kung ano-ano pang software para mapadali yung mga buhay natin noon. Sa review, syempre yung parents namin, si mama and papa ko, and yung mama and papa niya din, financially, emotionally, lahat ng mga
tulong nila sa amin. Thank you. Thank you din sa bossing ko, si Attorney Nilo Consuelo. Tinanggap Tinanggap niya. niya kahit hindi pa ako Kahit wala pang masyadong alam. Experience Yung sa work. Tinanggap niya na ako. Siyempre sa family ko, mama, papa, kapatid ko, siyempre kay God na din. Thank you Yes, sa and mostly. hindi niya kami pinabayaan. Oo, lalo na nung Pandemic days. during board exam talaga. Siya yung sumagot ng exam ko. Kasi wala akong masagot. Hindi, kasi kabado talaga. And siya yung nag-guide sa akin. Thank you po, Lord. Kami kasing dalawa, tinitake naman yung relationship talaga namin as a partner. Kasi isa sa mga problem pag parehas yung profession ng sa isang relationship is yung naging competitor yung isa't isa. Like, ay, nandito na siya, dapat ako din. Parang nagiging away tuloy. So kami kasi hindi ganon. Kasi more on sharing talaga kasi kami ng knowledge. Kahit magkaiba kami ng place na pinagtatrabahuhan, nag-share talaga kami ng ng mga natutunan namin sa field namin. So, matagal na kasi kami, almost 8 years. Mm-mm. Almost 8 years na kami. Siguro ang naging susi namin sa isa't isa yung ginagawa namin centered si God sa lahat ng mga decision namin. Mm-mm. Lord, sana maging successful yung ginagawa namin. Sana tama yung dinidesign namin. Tapos pag di na namin alam ang gagawin sa field, lalo na sa kanya, parang pinagsasuggest na lang namin lagi. Para, Lord, ikaw na ang bahala. Oo. Sana tama yung desisyon na ginagawa namin. Parang palagi yung pinakano ko kay God na parang i-guide mo kami palagi sa ginagawa namin. Mm-mm. Yun. Siguro nga yung kasabihan na happy wife, happy life. Siguro yun yung parang magiging advice ko sa mga couples, yung Valentine's Day. Yung palagi yung i-spoil, ipa-happy yung partner mo. Para kasi almost 8 years na kami. Nagtagal kami dahil palagi kong sinusunod siya, kung anong gusto niya. Commander ba? Di naman. So, parang ganun. Gusto ko kasing palagi siyang i-spoil. Yun. And yung pinaka talaga is yung communication. Kahit anong form ng communication, kahit magsigawan pa, hindi naman. Kahit yun talaga yung para sa akin yung secret, yung communication. Diyan talaga yung napapatibay. Kasi nasasabi namin yung mga ayaw at gusto namin sa isa't isa. Yung mga dapat baguhin namin as sa personal, yung parang mali sa kanya, mali sa akin, natatama dahil sa communication. Kahit anong form pa yan ng communication, kahit mag-communication na nag-aaway kayo, it's para sa akin, good siya. Kahit magkaaway kayo, it's a form of communication pa din. Kasi dahil doon, nagkakaintindihan kami. Hindi lang dapat dito sa day na to, parang ipapafeel mo sa kanya, sa partner mo na special siya, dapat everyday, ipafeel mo sa kanya. Yun. This is Engineer Lilian. And this is Engineer Arthur. And this is Spotlight PH.